Samantala, bumisita sa Pilipinas si Norwegian Foreign Minister Borge Brende upang paigtingin ang relasyon ng dalawang bansa. Tiniyak din ni Brende na magpapatuloy ang tulong ng Norway sa Pilipinas lalo na sa mga biktima ng Yolanda. Para sa detalye, balitaan mo kami, Bianca Piedad. Siyam na buwan matapos maitalaga bilang Foreign Minister ng Norway si Borge Brende, bumisita ito sa unang pagkakataon sa Pilipinas upang talakayin ang mga isyu na makakapagpatibay pa ng lalo sa ugnayan ng dalawang bansa. Sa pagbisita nito sa Department of Foreign Affairs, nagpasalamat si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario para sa tulong pinansyal ng gobyerno ng Norway sa mga nasalanta ng Yolanda na nagkakahalaga ng $41.3 million, maging ang relief goods, pagpapadala ng volunteers at kanilang expert mission. Ayon kay Norwegian Foreign Affairs Minister Borge Brende, pinakamalaki ngayon sa buong mundo ang investment fund ng Norway na nasa $850 billion at mahigit sa $500 billion dito ay ipinamumuhunan sa stocks at equities sa Pilipinas. I think this is reflecting also that our country thinks there are great opportunities in your country. The 7% economic growth last year is something that we hope will continue. We also discussed with the Secretary the importance of this growth being inclusive, and that also this growth will create necessary jobs that are needed in society. Nagkaroon din ng pagkakataon na makita ni Brende ang mga lugar sa Central Visayas na naapektuhan ng bagyong Yolanda at tiniyak ang kanilang patuloy na suporta. I informed the Secretary that Norway has also committed to 8 million additional US dollars to follow up on the appeal from the UN Secretary General. Unfortunately, the law is only reached a level of 40%. So what I'm doing on behalf of the Norwegian government is pledging these 8 million in addition to the 35 million we already have committed. Dahil dito ang Norway na ang pangatlong bansang may pinakamalaking naiambag sa pagpapabilis ng recovery ng mga naapektuhan ng bagyo. Samantala, pinag-usapan din ni DFA Secretary Del Rosario at Norwegian Foreign Minister Brende ang partisipasyon ng huli sa usapang pangkapayapaan bilang third-party facilitator sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at grupong CPP, NPA, NDF. The presidency of Aquino is here for several years, and I think we're looking into the opportunities to resume talks in the future. I'll have the opportunity to meet with the president this afternoon, and I think we also will touch on future opportunities in resuming the talks with the communist movement in the months to come. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.